Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po si Binibining Victoria Calea. Ito po yung tagapanayam sa Nolimet Tangale Kabanata 22 ay mga liwanag at kadiliman. Simulan natin. Suriin mo talasalitaan, tauhan, tagpuan nito sa pamagitan ng tingin sa telebisyon. Tara, basahin natin. Talasalitaan. Karwahe, isang sasakyan na kahoy na hinahatok ng kabayo. At talasalitaan kasi maibig sabihin yan. Okay, continue. Picnic, isang aktibidad kung saan kumakain ng mga tao sa labas, karaniwan sa park o sa tabing ilog. Pangatlo, panauhin, bisita o isang tao na hindi regular na maniniraan sa isang lugar. Paglalayag, yung pag-apat, pagbiyahe ng gamit ng bangka o anumang sasakyang pandagat. Panglima naman ay nagpahinga, tumigil o humihinto upang makapagpahinga o makabawi ng lakas. Pangalim naman na nawawala, hindi matagpuan na mawala mula sa lugar kung saan dapat ito matagpuan. So my throat kasi I am sore throat right now, so I'm doing lots of water, of course. And last but the least is number 6 is nawala ng bait. So, ilang to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is 7, sorry. This is 7-1. The last one is nawala ng bait, nawala ng isip, or nawala ng kakayahang nag-isip ng tama. Next naman na mga tauhan. Una, ang si Padre Salvi. Si Padre Salvi, inimbitahan din ni Ibarra sa picnic at siyang ay inaaway din ni Maria Clara. Si Tia Isabel ang tiyahin ni Maria Clara nagbibigay ng suporta at pagmamahal sa kanya. Pangatlo naman ay Maria Clara, ang pamangkin ni Tia Isabel, ni Tia Isabel at kasintahan ni Crisostomo Ibarra. Last naman si Crisostomo Ibarra, kasintahan ni Maria Clara na kasama sa dalaga sa pagplano ng picnic. Mga tagpuan, sorry for the background blur. This is technical error, guys. Mga tagpuan, San Diego ay isang parwate sa Tramuros, bahagi ng kolonyalang nakutan ng Espanyol ng nagpapaderang lungsod ng Maynila sa Pilipinas. Ang tagpuan ng kabanatang ito ay sa bahay nila Maria Clara. Simula, samantalang inaasam ang darating na kasayahan, ang ilang namimita sa kapitan, ang iba ay sa diniting mayor. Ang iba ay sa kabataan, ay maroon pang mga tao na pinapataw sa lahat ng buong pangyayari. Pinag-usapang ang pagdating ni Maria Clara na kasama ni Tia Isabel. Kinatuan nila yon sa pagmahin nila to. At sabay sa paghanga ng kanyang pagkaganaan, kumahanga rin naman ang mga tao sa mga pagbabago ni Padre Salvi. Madalas nililibang to kung namimisa, hindi nagkikipag-usap ng madalas sa amin at halatang halataan na lalong nangangayayat at lalong nagiging malulungkutin. Sabi ng kinukumpisa ng mga babae. Nakikita ng kusinera ang kanyang matuling pangyayayat at sumasama ang loob dahil sa hindi na halos tinitikman ang kanyang mahinain. Pero ang lalo napapasulak ng mga bulong-bulungan ng tao ay ng pangyayari nakakakita sa kumbento na mahigit sa 2 araw kung gabi. Samantala si Padre Salvi ay nasa bahay ni Maria Clara. Ang mga bata ay nangagkukrus pero patuloy rin sa kabubulong. Si Juan Crisostomo Ibarra ay tumelegrama buhat sa kabisera ng probinsya at bumati ni Tia Isabela sa pamangkin nito, pero hindi sinasabi ng dalyan na pag-aalis niya. Marami ang nag-aakalang siya ay nakabilanggo dahil sa ginawa niya kay Padre Salvi na kinahaponan ng araw ng mga patay. Pero mga haka-haka ay naghibayo na mga 3 araw na bumaba sa harapan ng bahay. Tungkol kay Sisa sa mga anak nito ay wala namang nimitindi. Kung pupunta tayo ngayon sa bahay ni Maria Clara, isang magandang pugad na nililigid ng mga puno suha at ilang-ilang. Kaya
abutan pa natin ang magkasintahan na nakadungaw sa isang bintanang tanaw ng dagat. Ang nagbibigay dilim doon ay mga bulaklak ang punong gumagapang na makakakalat ng bango at nagsisikapit sa mga kawan. I'm sorry for my voice because I'm going to serve my throat because I have no idea what's going on in here. Continue. Sorry. If you have a good time, please like and subscribe and click this notification bell so you can see your notified videos just like this one. Gitna. Ang sabi ni Bara kay Maria Clara, bukas, bago magbukang liwayway, masusunod ang gusto mo. Ihanda ko lahat na yung gabi para huwag magkulang anuman. Kung gayon, susunod ako sa aking mga kaibigan para pumunta rito. Gawan mo ng paraan na hindi makasamang kura. At bakit? Sapagkat tilaga ni minangmanmanan, nakasama sa akin ang kanyang mga matang napapandaw ng malalalim. Natakot ako kapag tinitigtigan ako. Kapag kinakausap ako, ay may isang boses. Kung ano-anong bagay ang sinasabi sa akin na hindi ko maintindihan, mga di ko maunawaan ang katuturan. Minsan, tinanong ako kung hindi ko raw ba napapaginipan ang mga sulat ng aking ina. Tingin ko ay nasira ng ulo. That's emotional, di ba? That's very comforting right now. Ang sabi ng aking mga kaibigan na si Sinang at Andeng, ang aking kapatid sa suso, ay medyo baliw-baliw daw sapagkat hindi kumakain, hindi naliligo at nabubuhay sa dilim. Tiyakin ko'y hindi makasama. Hindi pwede din nating aliyahan. Ang sagot ni Ibarra na nag-iisip. Hinihinyo ang ating kaugalian kung nasa bahay niyo ay napapakita naman na maganda. Nang tanongin siya ng akadit tungkol sa bagay na sinabi ko na sa iyo, ay pinuri ako ng husto at hindi kumantara. Pero napapansin ko din ang sumasamang loob mo. Bayaan mo hindi siya makakasama sa atin sa bangka. Nakarinig sila ng mahinang yabag. Ang kura pala ay lumalapit sa kanila na may pilit ng ngiti sa labi. Maginaw ang hangin, sabi nito. Kapag nakasagap ng isang sipon na hindi naaalis hanggang sa hindi dumarating ang init, di pa kayo natatakot na masipon? Ang boses niya ay nanginginig ang nakatingin siya sa malayo, hindi tinitingnan ang mga kaharap. Hindi po. Inakalang namin maganda ang gabi at ang hangin masarap. Ang sagot ni Bara. Sa mga buwang ito ay maroon kaming otono at primavera. Nakakalagasin ng ilang dahon pero umusbong naman walang hinto ang mulaklak. Sabi daw, hindi po, inakala namin maganda ang gabi at hangin masarap. Yon. Yan ang sagot ni Ibarra. Si Padre Salvi ay nagbuntong hininga. Wakas, si Padre Salvi ay ngumiti. Nag-usap sila tungkol sa walang halagang bagay, tungkol sa panahon, sa bahay at sa pista. Mahirap tanggihan ang anyaya na tanggap ko para patunayan walang akong tinatagong galit sa inyo. Pero tatanghalin ako ng dating. May manggawain lang ako dapat tapusin. Mapalad kayong mga malaya. Lubos na malaya. If you have a good time, please like and subscribe and click this notification bell so you can see following vlogs just like this one. Makaraan ng ilang sandali ay nagpaalam si Ibarra para pisa sa kinabukasan. Madilim na ang gabi. Sa daan ay malumapit at magalang siyang binati. Sino kayo? Ang tanong Ibarra. I'm sorry, there's a technical error. Binanti. I put binati instead. I put accidentally on the letter N. So, this is technical error, guys. Sorry, and it's high-tech na my phone and my computer, I guess. And next, I accidentally put an N in the word binate. So, that's a. And
and I'll remove that later, and I'll remove that later. So this happens. Sino kayo? Ang Atty. Ibarra. Hindi po niyo ako kakilala, Ginoo. Ang sagot hindi kilalang kaharap. 2 araw ko kayong hinintay. At bakit? Dahil walang umawa sa akin kahit saan ako pumunta. Ako raw sa isang tulisang, Ginoo. Nawala ang mga anak kong lalaki. Ang asawa ko nasisiraan ng isip. At ang sabi ng lahat ay tama lang daw naging ganito ang kapalaran ko. Minastan ni Ibarra kausap biglang nagtanong, anong gusto ninyong mangyari? Hingan po kayo na para sa aking asawa at mga anak. Di maaning tumigil ako. Ang sagot ni Ibarra, kung gusto ninyong sumunod sa akin sa paglalakad, ay magkukwento ninyo sa akin ang mga nangyayari. Ang lalaki nagpasalamat. I guess. Agad silang kinain na madilim sa lansangan may kakanting ilaw. So, that's the wakas, 80-20. Isyong panipunan means isyong panipunan that is made of provide the peoples in the Philippines. So, that's that they are the social issues of the Nonimetangan chapter 22 is maliwanag at kadiliman. Kainan ng mga kababaihan at katiwalian sa pamahalaan. Next naman namang aral, so long, then thing, long isn't it? Sa kabanatang ito, ipinakita ang pagkakaiba ng liwanag ng dilim sa ating lipunan. Ang liwanag ay kumakatawan sa pamahalaan ni Maria Clara at Ibarra, habang ang dilim ay kumakatawan sa pagkakaramdaman ng inggit na malisya ni Padre Salvi. Ang pagkakaiba sa kanilang mga intensyon ay isa sa mensahe na parating may akala. Pinapakita rin na hindi lahat ng tao na sa posisyon ay may magandang intensyon sa kanilang kapwa. And this is the end. Muli nga po. And the Bible says, staying up in Proverbs 22:6, it take up the chart in the way you should go, and when in the soul, it will depart from it. I was searching on Google, so that's what I found in the Bible, I guess. So, like and subscribe, and maraming salamat. Ako nga po, Binibining Victoria Calera, and this is my vlogs. If you have a good time, please like and subscribe, and click this notification bell, so you can see more videos like this, just like this one. And hope you like it. Bye-bye. Shalom.